O mga kababayan, grabe, ito pinasabong ni Magalong. Grabe, sandamakmak na pera pala ang nakukurakot talaga mga kababayan. Na umabot pa sa punto ha, na kailangan pa nilang bumili mga kababayan ng kondo. Hindi na vault mga kababayan ang paglagyan ng pera, kundi kondo na mismo. 2 bedroom, 3 bedroom hanggang 4 bedroom kondo, puno ng pera mga kababayan paglalagyan mo. Ang mga animal. Mayroon nga daw isang kongresista ang nalasing mga kababayan at nagyabang at napakita ang kanyang nakurakot na pera. Puno mga kababayan ang kwarto ng kondo. At nung tinanong si Magalong mga kababayan kung dito sa sa kurakutan sa gobyerno, sino nga ba ang kumikita ng napakalaki? Sino ang may pinakamalaking kinikita? Kontraktor ba? DPWH ba? Ang sagot ni Magalong, bakit hindi mo tanungin ang mga kongresista? Panoorin niyo po ha. Mayor, good to have you again and thank you so much for your time. Welcome to the program, sir. Ayan na. Thank you. Good evening to our viewers. Thank you for the invite. Kakaalaman na! Mayor, you supposedly submitted documents to Malacanang regarding what is supposed to be corruption in flood control projects. Can you tell us more about this? And sino po ang tumanggap Sana may mapuntahan ito, no? itong mga documents? Well, that was last month, Sunday, when the President came to the city of So si BBM ang binigyan? Inspection along Cannon Road. Dalawang projects yung pinuntahan niya dyan. The Rockshed project, wherein he was really disappointed and frustrated. Nagalit siya nung nakita niya yun. Para daw walang nangyari mga kababayan, no? Parang walang ginawa. Yan ang sabi ni BBM mga kababayan. Yung state nung Rockshed after the typhoon. And after that, we went to Crabtree, where he saw the what's this damage rock netting. At pinakita ko rin sa kanya yung. Tapos sabi pa ni BBM, alam ko yan eh. Alam doon niya ang presyohan mga kababayan ng ng yung mga rock netting. And then, alam din niya na overpriced mga kababayan. Alam mo pala eh! Cat's eye. Tapos, I turned over some documents. It's sort of a president's briefer para mas madali niya makita. Yung quick look kung yung mga different projects na nagkakaroon ng mga anomalies. So, am I to believe, sir, that what you sent the President after the inspection in Tuba, Benguet, are documents related to the Rockshed issue and dinagdagan niyo po sa issue ng mga cat's eye? Meron pa. Pati yung pinadala ko rin sa kanya yung mga binigay ko rin. Kasama lang doon lahat eh. Naka-compile lahat yun. Pati yung roadside barrier. Pati yung the road that leads to nowhere. Pati The road that leads to nowhere? Just substandard na mga buildings niya sa Baguio General Hospital. I see. So all in Baguio, basically that area, sir? Baguio and Benguet. And Benguet. Sir, saan si the road that leads to nowhere? Gumawa pa ng mga kababayan, daanan na papunta sa Kawalan. Wala papuntahan. Parang walang dumadaan mga kababayan. Again, napiki. Saan po yung the road that leads to nowhere na isinabit niyo po? Sa Baguio yun eh. Sa Baguio area eh. Walang papuntahan na road mga kababayan. Meaning, walang village na para lang may magawa mga kababayan na kalsada. Yung from Luwakan at sana magka-terminate sa Cannon Road pero hindi matapos-tapos. It's being funded multi-year pero hindi matapos-tapos, hindi ma-terminate sa Cannon Road. At bumabagsak na, nagkakaroon na ng sira na, hindi pa tapos. Yung kanyang mga roadsides at talagang very challenging yung kalsada na yun. Kaya di rin namin alam kung bakit ginawa yan. There was no consultation with the local government, nothing, no public engagement also. Para may magawa la kunwari. Sino nagpagawa, Mayor? Yung DPWH, Department of Public Highways. Clap, DPWH. Allegedly, this is the fund was actually, provided by the former Congressman, Mark Go. The former Congressman, did you say Mark Go, sir? Mark Go? Yeah, former Congressman Mark Go. Okay. So, yun po yung issue doon.
And with that, sir, are you supposed to have a meeting with the president about, I guess, more revelations or insights you have regarding infrastructure or pangungurakot, SOP, etc., sir? What a awkward moment, mga kababayan. Discussion sila sa tungkol sa corruption and then Marcos, mga kababayan. Well, Kausap! ko nga sa kanya yung mga cost nung pinakita ko sa kanya yung cost nung project, and at the same time we showed them yung nagdala ako ng isang civil engineer, the president of the Institute of Si BBM nag-aastaring engineer, mga kababayan. Grabe yung turo-turo. Dapat ganito, dapat ganito. Etong design mali. Eto kasing mga sa ilalim ng ganyan, mga kababayan. of civil engineers. Turo-turo. Tapos in-explain niya kung ano yung nangyari dyan, Ako! flaws, Wala engineer dito. ano yung why is it that the project was only limited to that area. Dapat sana kinover na niya mismo yung isang lugar. Magalong. Sa tingin mo, seseryosohin ka niyang si BBM? Na hindi ka lang bubudulin? Ano lang action? Action, ang sabi nila, mga kababayan. Tapos, ngayon, parang nakalimutan. Pupunta na naman sa ibang bansa, mga kababayan. And besides, pinakita niya na, sir, kung dito, kasi merong contentious issue doon eh. Sinasabi kasi na stay out. Ayan, walang helmet si BBM, mga kababayan. Patigas ang ulo. Hindi takot, mga kababayan. Si Magalong hard hat. Kasi yan, mga kababayan, baka may mga rockfall dyan. Sabi ni BBM, wala yan sa ulo ko, mas matigas ang ulo ko sa'yo. Nakikita nila na stable. Paano nila sabi ng engineer? Paano magiging stable, sir? Kung titignan mo, meron ng tingala. retaining wall, rather. So, bakit hindi na lang nila in-extend dito? And look at the... Kamay, dapat ganito, dapat ganon. Pinakita yung river, nakita nga. Ang pera, parang nagtapon sa ilog. Chung! Ganyan, mga kababayan. Doblehin ang pondo. Doblehin ang budget, mga kababayan. Gawin dang 500 million ang 260. Namin yung Gabion. I love it. Gabion wall. It looks like... Kikita na naman. Wall, substandard din ang pagkakita. Matagal na to, mga kababayan. Ngayon pa lang. Malaking tulong, hindi pa that the na-clear. president went there. Yes. He was... Kasi nagkandara pa ang mga DPWH na magtrabaho. Kaya alam mo, yung expression ni Presidente, talagang galit na galit siya. Wow, galit ang engwe. Very frustrated siya. All right. But is And then, nagpa-party ba? Pag-uwi, party. there, so meron na kayong pinadalang mga dokumento. This is with regards to Baguio, Benguet. But that's it. You Cheers sa ating galit. Dahil nagalit tayo kanina, inuman tayo mamaya. lang po yung mga Ay, papeles nako. or dokumento na isinumite ninyo. Yes, most of the were photographs, tapos numbers, actually. Was just a brief description of the project. All right. Bakit Mayor, gumagalaw ang I don't camera know mo? why, but it seems that the camera is moving. Siya lang ang gumagalaw niya, mga That's kababayan. much better. Thank you, sir. Wala Let's ibang talk tao. about this, Yan lang siguro ginaganyan-ganyan niya. the Ano bang magandang angle natin dito? investigations that are happening. One, the Senate will have its day 2 of its investigation into flood control projects this coming. Gumalaw na naman. Baka may nag-hack sa kanyang kamera, mga kababayan. Kung saan ipapatawag na po yung ilang mga... Ang gumalaw na naman. Sinapina na po, rather, itong mga contractors. And then, of course, the House hearing that will start on September 2. Ang likot ng kamera mo, magalong. Have you been invited to the House hearing or were you even invited in the Senate hearing, sir? Yeah, lagi nga nila akong hinahamon dyan sa House of Representatives, pero Walang invitation. And besides, kung nakatanggap naman ako ng notice, What if siya na lang ang talagang secretary ng DPWH? Kaso lang, meron siyang mandato, mga kababayan, as city mayor. Hindi rin pwede. Pwede siyang mag-resign, pero papayag kaya ang mga taga Baguio? Gusto siya ng mga taga Baguio, mga kababayan, dahil magaling magpatakbo, in fairness. with all due respect to the House of Representatives, of course, I will attend. Ganun din yung sa Senate, wala naman ako natatanggap. Ang problema, sana hindi ito mag-ambisyon, mga kababayan, na babangga kay VP Sara Duterte sa pagka-presidente sa 2028 dahil masasayang lang. Kung gusto mo magalong, senador ka, kahit magpalinya ka doon sa kabilang parlor, kinalutang, mga kababayan, o kahit sino, o independent, pwede kang iboto namin. Wag lang
presidente. Dahil kami talaga, kung sino ang makakatandem ni Sara mga kababayan, president at vice, doon na kami. Pwede na lang kung si Amy ang vice mga kababayan. Never. Any notice whatsoever that I will attend. Any notice whatsoever? Senate hearing. So you're ready, sir, whether it be the Senate or the House? Yes, I will attend definitely. Kung makatanggap ako ng notice. Mayor, ang sabi po sa House, kung kayo po ay iimbitahin, maganda po magdala kayo ng mga dokumento and name Ipapakontempt names. na mga kababayan. Is this something that you will be able to do in the event that you are invited and you show up, sir? Well, sabi ko nga po, that would depend on their, I will reveal everything. That would depend on their question. But what is important here is, sabi ko nga, they should not treat me as an accused. They should treat me as a resource person. No, kung sino pang nabubulgar mga kababayan, siya pa ang ano? Ngayong parang kalaban, tinuturing na kalaban. They should allow me to present deliver my presentation and my message or manifestation. Yung sinabi nitong 777 mga kababayan sa ayuda totoo. Kinumpirma mga kababayan ng Tiangco. Sa presentation, sir, would you be able to present documents that will point to corruption doon po sa stakeholders, whether it be politicians, the DPWH, or contractors? If you were to present that in the House here. Yan ang tatanungin natin mga kababayan. Ano ang manner ng lagayan? Inaabot ba mga kababayan ng contractor mismo? Baka mayroon siyang mga kababayan, intel na contractor na siyang nag-aabot mismo mga kababayan doon sa dapat paghatian. Dahil ang pera ibabayad mga kababayan, andun yan lahat sa contractor Yes, siya na ang magdidistribute mga kababayan under the table. Ito po ba makakapagturo na? Baka meron siya. Yes, thank you. Absolutely. Siyempre, yun naman ang gusto nila makita, di ba? Useless lang naman kung magsasalita lang o corruption without presenting anything. So I need to present some proof that there's massive corruption that is happening in various projects of the PWH and also especially sa flood control. Ready na po kayo doon? Handa na po kayo doon? Yeah, handa na kami doon. Handa Kaya na kayo? naghihintay na lang ako Handa na ba yun? Opo. Mayor, pero ayaw siya ipatawag mga kababayan. Will you be able to name names? Sabihin po natin, politicians. Yes. Politicians. In Congress. Yeah, of course, definitely in Congress. In both houses of Congress? Hindi ko ganong abot yung sa Senate. Ang abot ko lang is admittedly doon lang sa House of Representatives. And if you go ahead, sir. I would prefer to appear sa House of Representatives. Yung pong, so wala ho kayong, sabi mo, hindi nyo abot. In other words, wala kayong mapapangalanan. Yung po ang pagkaintindi ko ng mga senador. Pero meron kayong mapapangalanan ng mga congressman or maybe congresswoman. Ano po? How? Congress gay. Pati siguro Congress gay mga kababayan, Congress mother. Sir. Mapapangalanan. Ilan ma-identify o mapapangalanan? Siguro Pinky, hintayin na lang natin na tawagin ako, doon ko na lang i-reveal lahat. Dahil mga kababayan, baka maunahan siya ng kaso. Ang problema niyan mga kababayan, kapag mag-mention siya ng names, agad-agad. Sasampahan siya ng kaso una, and then hindi na makakausad mga kababayan. Madadivert na ang usapan sa kaso libel sa kanya. Pero yung numero po na 67, si Lacson. ilang beses na po lumabas parang si Lacson ata yun. Yeah. Ang problema nito mga kababayan, kung wala lang din itong kapupuntahan. You're cutting out. Okay. Mayor, sabi mo nga, Yung ayaw mo 67. sabihin dahil anticlimactic. Pero lumalabas na ho kasi yung numero na 67. Si Lacson ang nagsabi niyan. Congressmen or women, ano po. Yun ho ba, more or less yung papangalanan ninyo? Tapos, ang sabi ni Maharlika mga kababayan, mukhang may masamang binabalak daw si Lacson. Dahil ang ultimate purpose daw mga kababayan, baka isabit daw si Pulong. Sige Lacson, umpisahan mo Lacson. Sa lahat ng isasabit mo si Pulong talaga. Tingnan natin kapag gagawin niya ni Lacson mga kababayan, mababalatan ng buhay yang si Lacson talaga. Maski na doon sa 67, hindi naman lahat doon involved sa anomaly siguro. I presume. Alam mo, although there were 67 and probably higher pa siguro yan. Kasi yung 67, Pinky, ito yung mga
well-known contractors na before they became a congressman. Iba pa yung naging congressman na tapos nakita niya masarap pala maging contractor. Kaya siya naging contractor after being a congressman. Contractor. Iba pa yung congressmen or congresswomen na kanilang pamilya. And Congress gay. Member of their family are also contractors. Congress bading, mga kababayan. Sila rin ang contractor doon. Kaya baka mas marami pa yung numbers actually. More than, sabi mo nga, it could be more than 67. But to clarify, Mayor, you were saying that it could be more than 67, but tama ho ba yung aking pagkarinig, they may not necessarily be involved in anomalous deals? Pero paano yung conflict of interest? Yes, many of them. Many of them. Unang-una, alam mo... Not sir, not involved in anomalous deals. May not. Yes. Alam mo, yung 67 did not actually come from me. I know, sir. 67 yes, was revealed by Senator Lacson based on his credible na informant. I know when we last talked about that, sinabi mo nga galing kay Senator Ping yun, and looking back at research, yes, nanggaling nga po kay Senator Ping yun, pero ito po ay is something you're confirming. In fact, you're saying it's more than that, but may caveat nga. Hindi confirming. Estimate lang. Hindi pa confirm. Siguro opinion lang niya. Not all of this could be involved in corruption. Yes. All right. Okay. Wala pa tayong matibay na lead kasi na nakikita na all of them are actually involved. Would you say it's a little hard to actually link them? Number one, obviously, Mayor, wala naman ho talagang magiging paper trail ito, hindi ho ba? Dahil kung may plano naman po talagang bigyan ang isang politiko. Under the table, wala talagang paper trail yan, mga kababayan. Ang pag-asa na lang natin, kumantay yung mga kontraktor, mga kababayan. Sila mismo nagbibigay sa mga doon sa mga kongresista. Yun na lang. Pero yung talagang huhulihin natin, entrapment dapat yan. Kagaya nung si Leviste. Hindi naman po tatanggap ng resibo yan at sinabi kung ako ng 3 milyon o 10 milyon. How do we trace this? For example, sir, sabihin po natin si Batangas 1st District Congressman Leviste. I'm sure you know this, sir. He filed a complaint against a district engineer, si Calalo po, after an alleged 3 million bribe to the congressman. So dito nagkwento daw tong si DE, supposed to be allegedly kalakaran doon, na kung saan yung dating congressman daw ay tumatanggap ng more or less 10 to 20%. Meron pong district engineer na nagsabi noon, kay Congressman Leviste, would that suffice, Mayor? Tatayo ho ba yun? Well, kailangan may corroborative evidence, testimony coming from other people who have personal knowledge on what really transpired. Kailangan din yan. Kaya nga, kailangan talaga na investigador. Nakalaya na mga kababayan nakapagpiyansa ng 60K. Hindi pwedeng basta-basta kung sino na lang. Nakalaya na. Hindi rin basta-basta kung sinong lawyer. Kasi hindi na lawyers naman. Kung hindi walang training sa investigation, hindi sila investigator. Alam mo kasi ang investigation kasi may mga tradecraft yan. May mga skills yan on how to really gather and collect evidence. Yung iba po mga congressman, obviously, hindi po masyadong natuwa doon sa... lalong na lang sa Abante. Parang nalalaki. Sabi na Abante, paano ka lang mahusay? Mahuhusay mukha mo. Sila, 300 plus of them. I'll go to Congressman Richard Gomez and I'll put this up on the screen. Okay na sila. Nagyakapan na sila, mga kababayan. But I know that there's been, nagkaroon ho kayo, naging magkaibigan po kayo muli. Ang sinabi niya kasi, and ito pong sabi niya, a part of it, he said that you talk non-stop about corruption in Congress. Why? Because it's an easy headline. Meanwhile, your own city is drowning in problems. The air quality is getting worse. There's not a... Okay na sila, ha? Pag-aawayin mo na naman. Transport. Maybe it's time to fix your own house before pointing fingers at others. Mahiya ka naman. Mahiya ka naman? Wow. In previous interviews, sir, you did say that... Sinariwa mo ang sugat, Pinky. Magbati na sila. Pakiramdam, ikaw ang pinariringgan ni Congressman Richard Gomez. Would that be correct, sir? Yeah, wala kaduda-duda naman. Sa akin talaga. Nagalit na naman. Away na naman yan. Yung allegation na yan ni Cong Richard. And how did you feel when you read that, sir? Ay, nasaktan kaagad ako dahil kaibigan ko siya. Nasaktan, Nagyakapan na sila, Pinky, tapos so, binalik mo pa. Tinawagan na lang niya ako. Muling ibalik ang away.
unang-una, this is a very personal attack. Napansin mo yung mga wordings niya, no? The terminologies that he Oh, mahiyak ka naman. Talagang directed mga kababayan kay ano? Magalong. Talagang very personal, nakakasakit talaga. And second is, sana punta siya sa Baguio para malaman niya kung talaga yung mga ina-allege niya tungkol sa syudad ng Baguio. But nonetheless, alam mo, sabi ko nga, probably there's a reason why he was compelled to say that. Baka nautusan? Merong nag-pressure sa kanya. Merong napagsabihan siya. Kaya sabi ko nga, intindi na lang natin. Anyway, kahapon naman, nung nakita kami kahapon, it was with Lucy during a particular event sponsored by the European Union. This is about the circular economy. And he approached me, and I think it was a very kind gesture. So pa-traidor si Goma, mga kababayan. But wala, nag-reciprocate lang naman ako. Yeah, I think you posted. So, napilitan ka lang pala. Nasaktan pa rin siguro siya, mga kababayan. Tinawag siyang, mahiyak ka naman. Ayusin mo muna yung bagyo o ganyan daw. Madumi daw ang mga kababayan, air quality. On your Facebook account, if I'm not mistaken. Was there any talk, sir? Nagkaroon ho ba ng pasensya ka na? O ikaw Wala, naman kasi, yakap lang. nilalahat mo kami? Kunwari lang, dahil may kamera. What kind of talk happened? Well, meron siyang nag-whisper Talk lang. kasi. Whisper siya sa akin na parang in-acknowledge niya yung presence ko para mista. Tapos nakita ko naman yung mata niya. And Mista ba sila na hindi naman niya PMA sa Goma? I can feel naman yung sincerity. Kaya pan ko na lang. Yak! Oh! So, plastikan lang itong yakapan nila, mga kababayan. Grabe! Si Magalong kumakayakap naman kay Goma, oh. Dinidiin talaga ang mukha sa balikat. Magalong! Ilayo mo naman yung mukha. Inaamoy mo na eh. Hinag ko na lang siya para just to say na I acknowledge. Tagatin mo! And that ends Tagatin that, mo! sir. Yes. Alam mo, Ikaw, Goma, kung ano pinagsasabi mo. Ang dami, siniraan ang Bagyo. Siniraan actually ang Bagyo, mga kababayan ni Goma. Goma, pagpunta ka muna sa Bagyo bago ka, magngak-ngak dyan. Baka sabihin mo naman, dapat ako dadaan dito eh. Gustong dumaan sa bus lane, mga kababayan. sabi ko nga, Pinky ko Pink? Hello, Pink? He was compelled, he was pressured. So, kung may nag-pressure sa kanya, mga kababayan, anong paninindig ang meron kanyan? Uto-uto ka lang? Para lang Anong kapalit? All right, Mayor, we need to take with us Baguio City Mayor Benji Magalong. Mayor, welcome back to the program. Noong sa mga nagtatanong siguro, bakit ang daming alam ni Mayor Benji Magalong sa Ang corruption? dami mong alam! Bakit daw, mga kababayan? Could you answer that, please? At bakit parang iniitsapwera lang siya, mga kababayan? Crucial ito, mga krimen. Itong actually, mga kababayan, alam niya. Graft, mga kababayan, ang corruption. It's a crime. Bakit? Balikat lang, mga kababayan, ng otoridad. Dapat meron kasing case build-up, para talaga, umusad. Hanggat walang kaso, mga kababayan, parang salita lamang. Alam mo kasi marami rin nagsasabi. First is, Eto na, tanong na lang namin. Anyway, lahat naman ng tanong. To clear the elephant in the room, tatakbo ka ba, Magalong? Totoo ba na ginagamit mo ito para sa iyong election? Campaign? Para sa 2028? Okay lang naman. Okay lang naman gamitin mo. Kaso nga lang, Magalong, kapag manalo ka na, o kahit ngayon, tuloy-tuloy mo na. Dapat mayroon talagang mapuntahan, mga kababayan. Hindi lang kapag mauuwi ito si mga kababayan sa wala, parang lang buladas lang din, mga kababayan. Pero benefit, mga kababayan, bigyan natin benefit of the doubt. At umaasa tayo, mga kababayan, na may mayroong patutunguhan itong mga pasabog ni Magalong, mga kababayan, dahil nakasalalay dito, mga kababayan, ng ating pera ng bayan. Billions and billions and trillions of pera ng bayan, mga kababayan, nakukurakot. Ma-address lang ito, mababawasan ang problema ng ating bansa, mga kababayan. I'm the former Secretary General of the League of Cities, so I regularly engage sa mayors. Ganun din sa mayors with good governance during our series. So, ang mga sources mo, mga mayors, mayroon ba silang mga affidavit dyan? Kailangan ng paper trail, mga kababayan, which is mahirap kunin.
Under the table. Kailangan ng mga ebidensya. Shops that we hold. Pero ang napakalakas sa ebidensya, mga kababayan, ay eto ng kalidad ng kanilang proyekto, mga kababayan. Kung walang kurakutan dyan, hindi masisira yung mga flood control, mga kababayan. Sabi ni BBM na overwhelm lang. Yung iba nga, ghost. Almost every 2 months. Babanggit din sa akin yung mga mayor, and then of course I validate this. Tapos kumukuha rin ako ng mga... Paano ba binalidate? Meron din ako kasi sariling informants wherein I asked them to produce documents in the same manner that I took the initiative to gather documents pasikreto from my own informants in... siguro, no? Ano pa ito? Mayroon pa siyang sa Intel, mga kababayan. The House of Representative, also in DPWH. Nakikita ko talaga yung big discrepancy. And at the same time, I'm doing also my own research. Doon ko nakikita talaga ng massive talaga yung corruption na nangyayari. How massive is it? I saw an interview of yours, a portion rather of an interview of yours with Jessica Soho. Ang sabi niyo po, sa sobrang dami ng pera na kinukurakot, ay inilalagay sa bumibili sila ng 2 or 3 bedroom condominium. Wow! At doon po inilalagay sa... hindi pwede sa bangko, mga kababayan, dahil maki-question. Yung sa pera, yung pera nilalagay dun sa kwarto. Sabi mo nga hindi na sa vault. Sa kwarto na po nilalagay. Could you further explain that, sir? Alam mo, unbelievable nga eh. Grabe, no? Unbelievable. Ganun nakarami yung pera nila. If you notice... Puno ng kwarto, mga kababayan, 2 bedroom. Tingnan mo na lang yung sa flood control. Billions are actually involved. Nawawala yung billions. How much... alam mo ba na for the past 3 years, when we were doing a review and we started to drill down on the data derived from the GAA, nalaman namin na about 600 plus billion was actually poured into flood control projects for the past 3 years. Past 3 years, 600 billion. Isipin mo na lang kung... Pero sa data ni Marcoleta, abot ng trilyon, mga kababayan. Sabihin na lang natin, 20% o 30% ang nakuha dyan. Can you just imagine kung gaano kalaki yung pera na wala dyan, mga 200 o 300 billion pesos. Pero it's not only 200 or 300 kasi ang laki. Napakalaki ng porsyentong kinukuha eh. Iba pa yung porsyento ng politiko, iba pa yung porsyento ng implementing agency. Iba pa yung binibigay sa mga losing bidders. Kumbaga parang rig lahat na eh. Iba pa yung binibigay sa mga inspecting engineers. So makita mo talagang napakalaki nung nawawala doon sa pera. So hindi bihira lang. And so kung titingnan mo billions of pesos ang nawawala o kaya naibubusa ng mga korap na politiko. So that's why when you're talking about 1 billion pesos at in-stock mo yan, stock mo yan 1 billion at 1,000 pesos. That's about 5 feet by 5 feet by 4 feet. 5 feet by 5 feet by 4 feet? 1 billion lang na ha? Paano yung mga kababayan? Overall na ninanakaw isang building na pera. Are you aware that if you're stealing 1 billion peso a year, you're stealing 2.7 million a day? Magkano yung kinikita ng mga taxi driver dyan? 700 pesos, mga jeepney driver. Yung mga vendors, 2.7 million a day. Nagbabayad kayo ng tax. Habang sila, ninakaw na nga nila, billions of pesos, wala pang tax. Kaya nakakalula talaga. Kaya talagang... So nga, mga kababayan, punta sa BIR, ay, magbabayad ako ng tax. Saan to galing? Saan ninakaw ko? Good theft, mga kababayan. A good corrupt officer. Tinataksan niya ang kanyang ninanakaw. So nga din. Talaga naman, pababayaan lang natin. Tatahimik na lang ba tayo? And this is people's money. And this money also came from the taxes that we pay. Talaga? Dapat makialam tayo. Hindi yung sa pilitan pa, ha? Itong tax natin, mga kababayan. We're not going to allow it. Mayor, meron ho ba kayo? I know you won't identify, but you know, would you be able to, again, I know you won't identify, pero may masasabi ho kayo na itong politiko na to ang pinaka-corrupt sa lahat ng mga politiko. From the word corrupt. Alam niyo na. At tambakurap. Hindi talaga. Alam mo, just to give you an idea, yung binabanggit ko na sa Surumbol, alis daw, alis! Kinakausap siya, mga kababayan. Sabi niya, layas, may interview ko. Sa Rumbol,
Alam mo yung binanggit ko sa room vault, meron isang third-party provider na lasing yung congressman, tapos nag-usap sila. Wow. Maya-maya, nagyabang yung congressman. Isinama niya yung provider niya doon sa kwarto. Nagulat Puno yung ng pera. provider dahil talagang napakalaki pala nung pera pala na nandun. Sabi niya, first time ko sir nakita ng pera talaga sa isang kwarto. Napakarami pa. Wow. At binanggit sa akin na ganyan-ganyan din lahat ng mga ang ginagawa ng ibang mga kasamahan niya. Police, isa lang yun, ha? Grabe. Kwarto na puno ng pera, mga kababayan. Isang kongresista pa lang yan. And paano kung masunog? Ay, nako. Talagang kakarma, mga kababayan, kung masunog yung kondo na pinaglagyan. Ganun din yung mga nakatanggap ko mga information na papadala rin sa akin from people also inside the House of Representatives. Meron nga akong congressman na kausap, sabi nga niya, alam mo, Mayor, nakakaya na rito sa mga colleagues ko. Ako na mismo nahihiya. They're no longer using cash votes. They're using room votes. Sabi. Ang kwarto hindi ginagamit. Room na talaga ang mga vault, mga kababayan. Oo, nilalagay ang pera. Yeah, hindi na kondo na. Tumitira doon, pera na Hindi lang. na po tinutulugan ng tao, tinutulugan ng pera. Sobrang dami. Nakakalulang pera. Buy expensive condo units. High-end. What is? Doon na siguro yun sa mga mga kababayan talaga. Rockwell. Bedroom for bedroom. Kasi magaganda yung doon security, security service doon. So, they feel na yung pera nila very secure doon pag nilagay nila. Mayor, push comes to pwede maging gwardiya doon. Sabihin po natin na kayo po ay patawag nga. Meron ho ba kayong masasabi na sa inyong mga informants na maglalakas loob na sabihin ito sa publiko? Alam mo, yung mga informant natin, takot na takot eh. Alam mo, hindi yung mga informant natin, hindi basta-basta nagpapakita, takot na takot na umarap sa akin, makipagkita sa akin. So we always find a way for them to deliver their information to me. That's why we're using mga trade traps sa intelligence. Yung mga kababayan, sinama ng isang kongresista doon, na nalasing ang kongresista, lagot na yon. Posible nang magurgur yun, mga kababayan. Binulgaran ni Magalang, ngayon lang pinakita, mga kababayan. Kwarto puno ng pera. Never in his entire life nakakita ganyan karaming pera. Para talagang hindi naman sila mailagay sa alanganin. They fear for their life as well. Ganon din naman ako. I fear for my life. Hindi na ito. Masyado na itong high profile, mga kababayan, para mapatumba. Wala nang ibang masisisi. Pero kapag masyado ka ng high profile, mga kababayan, hindi na ka basta-basta natutumban yan. Nakikita sa media And especially my family. Siguro kakayanin ko yan. Pero the family, yun ang inaalala ko. Mayor, have there been threats, recent threats to you and your family's lives? Wala pa naman. Sa awan ng Diyos, wala pa naman. But during the... Pero kasangga niya ang kanyang mga kababayan, mga mista. At yung AFP, mga kababayan. During the elections, my threat level was elevated to high because there was a intelligence report na nagpadala sa akin yung isang no less na si Secretary Allen, former Secretary Allen Kapuyan, mentioned to me na nag-text siya sa akin, sabi niya, sir, ingat po kayo, mukhang positive po yung threats. And this will not stop you, of course, no, Mayor, to wala na all that you know in the House or Senate hearing. Never. Point of no return na ito, mga kababayan. He already crossed the bridge. Naghihintay nga lang ako ng kanilang invitation, as I mentioned. And paano kung iko-contempt siya sa mga kababayan? Sa Congress, and then, di ba, may pagkain doon. Lalagyan ng parang slow acting na mga poisons, mga kababayan, na masira siya. Hindi man papatayin, kundi dahan-dahan masisira ang iyong katawan, mga kababayan, bibigay. There is also this plan, at para ka lang naturally magkasakit. Sir, for a lifestyle check, ordered rather by the President na mag-lifestyle check. How much, if this is done, gaano ko kaya kalaking tulong ito sa lifestyle check? pag-pinpoint doon sa mga Depende kung sino ang magla-lifestyle check sa kanila, mga kababayan. Lifestyle check. Kasi alam mo yung lifestyle check. Sana hindi lokohan ang lifestyle check at saka hindi selective. Unahin si tambaluslos, mga kababayan. BBM, tambaluslos, DPWH at mga gabinete. Are you aware that it will take months to conduct a lifestyle check? Paano na lahat?
hindi, alam mo, magtatapos lang yan ng isang linggo, no? Hindi. Kanyan, Maubos na lang ang termino ng Agba, mga kababayan. What I mean is, personal, intensive. Kailangan mo na maraming tao to conduct a lifestyle check. Kasi iba-iba sa bangko, pupunta ka rin sa mga panila, sa mga magre-record check ka, magkakandak ka rin ng mga interviews. Kaya maraming tao. Sino kayong gagawa? It will take months. May sapat ba na tauhan ang gagawa dyan, mga kababayan? Paano kung tauhan lang din nila, mga kababayan, ang lifestyle check, and then mauutosan lang din na o sige, ipasa mo ako. Magkano? Pati ang taga-check, mga kababayan, bantay sa lakay. An intensive lifestyle check. Parang ang nagkakandak ng background investigation yan. Opo. So, malaking bagay. CI. Marami ka makukuha ng mga ebidensya niyan. But we've done it when I was in CID. Yeah, when you were head of the CIDG, but it's gonna take time. And would you agree, Mayor, that possibly a number of the assets would most probably not be named under this particular person? Yung talagang pagmamay-ari ay hindi nakapangalan yung mga ari-arian. Alam mo, ang gagaling na nila eh. Ang gagaling nila, Pinky. Karamihan Mag-anak yan. Ilagay sa pangalan ng mga anak at kaibigan. Properties nila, wala sa pangalan nila. Pero matrace mo naman yan. Matrace mo. May mga paper trails. Of course, you're going to interview neighbors. You're going to interview Paano kung marites ang ma-interview na neighbor? certain people na personal knowledge. At ikakanong ka lagi ng lead. There will always be lead. If you're a good investigator, you will always find a way to gather pieces of evidence. Baka si Torre ang gawing in charge dyan. Wala na. Sablay na naman. Investigador sa social media. Yeah, sa social media pa lang, meron nga, di ba, tinatawag natin social media exploitation and document exploitation. Wag kayo, mga kababayan, sa dami ng tao sa social media, nakikita nila, mga kababayan, napo-point out nila. Mayroon talagang makaka-point out sa mga kababayan. Talagang gusot. May isa, dalawa o tatlo na siyang magbe-break, mga kababayan, doon sa nakita nila. Doon pa lang, kapag don't underestimate the social ka na ng media. napakarami doon. Dito, makikita mo na lang kung ano yung mga dinidisplay nila. Ang dami niyan eh. Minsan, nakakalimutan nilang ilagay kasi nga doon sa they flaunt. They flaunt Their wealth. Their wealth. Booking nga, mga kababayan, na nagpa-flaunt ng nagyayabang ng kayamanan, And they're social really media. aware na, alam mo, they're just exposing themselves. Kaya, They're not aware that social media never forgets. Sir, maybe just as a last question, because sinasabi mo nga, dami mong nakukuhang impormasyon, you have leads into corruption allegations and how massive this is. If I were to ask you, kasi iba-iba po itong mga sinasabi, no? May yung pong provider. When you say provider, when you mentioned kanina provider, what exactly did you mean? alam mo, Pinky, na, you're cutting out. Okay. As a last question, sir. Sino Yes, yung Sa provider? dami ng alam niyo po, ang tanong ko lang po, iba-iba kasi ang nakikinabang according to you sa Provider ng what? sa mga kickback. Laruhin mo, Sino ho ba ang pinaka malaking kickback ang nakukuha? Alam mo, pag tinanong mo sa House of Depende. Representatives, alam nila kung sino. Sila. Alam mo na. Alam nila. Nagmamaangan lang sila. Maangan lang sila. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.